sa song, anywhere He leads me, I would follow on. I hope that is true sa ating buhay. No, na saan man tayo ilid ni Lord, no? Willing tayo, excited tayong tumugon. Amen. Anyway, praise the Lord sa mga bagay na i-allow ng Panginoon today. Amen. Salamat sa sweet fellowship sa mga ladies. So, salamat sa mga na-discuss. Amen. Nakita ko, nag-enjoy ang mga married ladies. Amen. And I hope anumang bagay na pag-usapan, by God's grace, sana ma-materialize, ma-translate yung mga plano na yan. Amen. And also, I thank the Lord sa privilege na gi-allow ng Panginoon this lunchtime na gi-invite kami Thanksgiving Sunday nila sa Esperanza in Pastor Aaron today. At di na lang ako nag-announce mga kapatid, so kami na lang kasi limited lang yung ano nila, yung kanilang preparation, yung food nila, so mahirap yung natin sila, maraming sumugod patapos mabitin, no? But anyway, wala man gi-allow ni Lord na ma-short. Okay? In fact, mga kapatid, naka-ice cream pa itong mga men. Sinama ko, naka-ice cream pa ito eh. Alright, so we thank the Lord for that. Okay, so just let me know kung sinong willing this Wednesday, pwede tayong mag-proceed sa ating mission sa Kimato. Especially for those na hindi pa naka-visit sa Kimato, it's opportunity na maka-join kayo doon. Ating mission, Pastor Asriel is inviting us. Pastor, sa mga willing, pasama mo. Sa mga willing mag-visit dito sa aming Thanksgiving, ipasama mo. Wednesday, that is December 27. 9 o'clock in the morning, 9 o'clock. So meaning, dapat earlier ta. Dapat 8, kasi mga approximately 1 hour din ang travel. Pati Buli, mga kapatid. Okay, so take note, no? Wednesday, 27 po. Okay? I-pray po natin yan. And also, I thank the Lord, si Brother Malakias and Sister Tire, last Friday, officially nangin lolo na sila. So, congratulations, Brother Malakias. Amen? Palakpakan natin, Brother Malakias. Finally, naglabas na gid ang kanyang first apo. Tapos, sa side sa lalaki, first apo din nila. Both sides, mga kapatid. Sa lalaki din, una din nila na apo. So, pareho sila excited. So, ang delikado yan, magtag-ubuhard sila. Kami anay. Hindi kami anay. No. So, kaluluoy ang apo. No. Way pagani na adlawan, gibira naman sa isa. Way pa nagdugay, katuo naman, sige travel, no? Non-stop ang apo. Sige travel sa tantangan. At anyway, let's pray. Amen? Na itong batang ito ay someday, mga kapatid, mag-grow din sa Panginoon. Amen. Praise God for that. Okay? So this afternoon, di tayo magtagal. Salamat. Medyo cool ang ating weather. Although walang ulan, actually, gapri ako ng ulan ba? Sa totoo lang. Hindi man lang yung, bahala, medyo malakas, basta di din magtagal. Hindi din yung baha. Yung tama-tama lang sana ba na mabasa yung lupa. Kasi masyadong, ilang weeks na siguro, 2 weeks na ulang ulan. Medyo grabe na rin ang alikabok. Tapos kawawa na rin mga tanim, no? Din. Kaya, sana okay lang, no? Na hindi masyadong magano. But anyway, we thank the Lord this afternoon for the cool weather. Okay, tayo please. Let's go to the Word of God. Tayo? Mga kapatid, study tayo this afternoon. 2 Chronicles, okay, 15:7. Okay? Or 7:15. All right. Okay, sa ating mga Bible, please. All right. Hmm. Sorry, 2 Chronicles 15 verse 7. 2 Chronicles 15 verse 7. Kita na? Okay, verse 7. Ready? Go.
Be ye strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Okay, ito po isang encouragement sa ating lahat na hindi tayo dapat maging weak, no? At manghina ano mang ginagawa ng ating kamay. Instead, sabi niya, maging strong tayo. Why? Because our work shall be rewarded. Shall we pray? Father, we thank you this afternoon for the good weather, cool afternoon. Salamat po, Lord, sa pag-allow sa amin makabalik dito. Salamat sa mga members nagsumikap na maka-join this afternoon. Especially, na importante po ito as we observe our church ordinance. Be with us and help us, Lord, as we proceed sa pag-study ng iyong salita and Word of God. We pray that we could learn something and ma-apply namin sa aming Christian life. Maraming salamat. Thank you for the good singing and the special songs na aming narinig, nag-challenge po sa amin. And again, Father, this afternoon, help us na maging attentive at receptive sa pakikinig ng iyong salita. As we go on, we entrust to you everything. In Christ's name we pray. Amen and amen. Thank you. Please be seated. All right. Now, this afternoon, 5 ways of doing the Lord's work. 5 ways of doing the Lord's work. So, ano dapat ginagawa natin, if we are doing the Lord's work, ano dapat ang ating motive? Ano dapat ang ating status ng ating puso? Okay? Kasi ang pinaka-focal point, mga kapatid, is, at the end of the day, is our motive. Amen? So dapat isituate natin, isecure natin na ito po'y naaayon sa guidelines ng Panginoon. Okay? 5 ways of doing the Lord's work. Okay? 5 paraan sa paggawa po ng gawain ng Panginoon. Okay, number 1, Colossians 3:23. According to Colossians, Apostle Paul is instructing the Colossian believers. And here, kaniya pong gibigyan ng instruction ang mga Colossians, mga believers sa Colossae. Alright? Look at chapter 3, verse 23. Colossians 3:23. Shall we read, please? Verse 23, go. And whatsoever ye do it heartily, as to the Lord, and not unto men. So maliwanag. Number 1, it must be heartily. Amen? It must be heartily. Okay, maliwanag. And whatsoever you do, ano mang ginagawa ninyo, sabi ng Bible, gawin ninyo ito sa puso. Okay? As to the Lord and not unto men. So, meaning to say, lahat nating gagawin, it should be and it must be from the heart. See to it should be from the heart. Amen? Kasi yun ang tinitingnan ni Lord. When you give, make sure it is from the heart. Okay? Kung gibigyan ka ng task na magsulwin, mag-witness sa bisita, see to it must be from the heart. When you pray, it must be from the heart. Kung nagturo ka sa Sunday school, it should be from the heart. Anything should be from the heart. Whatsoever you do. In fact, sabi ni Paul, whatsoever you do, whether you eat or drink, do it, sabi niya, for the glory. Do all for the glory of God. Sana ang pagbalik mo ngayon, si pastor ba, kundi lang subong ilang Lord Supper, di ko mabalik, subong, babalang 24, subong. Is that from the heart? Sana ang pagbalik mo ang nagtulak sa iyo, Lord, salamat kay maka-perform ako sa church ordinance. Lord, excited ako, first time ko, never pa ako naka-Lord Supper ba? Since na-member ako, Lord, salamat, opportunity na ito, maka-observe ako ng Lord Supper. Dapat yun ang ating puso. Excited tayo. Amen? O, si Brother Malakias, pwede din mag-absent subong, mag-abuti apo subong. Excited ni siya, ay, magbuha na akong apo. Subong, makita ako na, makungkong ko na akong apo. Oh, pero dapat unahon ng Ginoo. That's why ari subong, amen? Dapat ganun tayo. Oh, whatsoever ye do. Notice the word. Sabi ni Paul, whatsoever ye do it, underline the word, encircle the word heartily.
Siguro, di man yan mahirap siguro i-translate. Alam na natin anong ibig sabihin ng heartily. Amen? Kaya, i-discourage natin yung exchange gift. Kaya minsan, hindi na heartily. 200, ha? 200. 200. Limit natin 200. Pwede magtaas, di magbaba, 200. Yes. Okay, good. Ay karon tong isa, 200 plus iya giputos. Ang iya na nabauton. Ay, payong lang. Pagtanaw niya sa price, kaya way magitanggal, 130. Di kita kumod-kumod. Amen? Okay, dili man heartily. Kaya mas maganda yung nag-expect ka lang or ikaw gibigyan na hindi ka nag-expect ng kapalit. Kaysa nag-expect ka tapos ang nabaton mo, hindi ka libil sa binigay mo, wala na, na-offend ka na. Naipadi ko kung nag-apil-apil ba? Tanawa ragid amogin, wagi ko nagsala ba? Kita mo lang, lugi ko. 200 plus ang akon payong, gibakal dito sa Nobo o dito sa may kuan. Unitap, 130 lang. Kaya next time, tanggalon yung price para di kayo mahalata. Hello? So, anong gagawin natin, Brad? Sa gawain ng Panginoong Diyos, anong gi-require? From the heart. Hindi from the lips, but from the heart. Amen? Nagwalis ka dito, naglinis ka, na-assign ka ng mag-cleaners, mag-assign ng flowers or anything sa ating Thanksgiving. Maybe ikaw yung nag-decorate, ikaw yung napagod ka, nagpuyat ka, kaya ikaw yung nag-ano ng balon. Pero happy pa rin. Why? Because from the heart. Heartily. So, ang gihanap ni Lord sa atin, kapatid, hindi kung but ang quality ng ating work. Yung motive ng ating ginagawa. Whatsoever ye do. Sabi ng 24, tingnan niyo kapatid. Anong sabi ng 24? Knowing that of the Lord, what? Ye shall receive what? The reward of their inheritance, for ye serve the Lord Christ. Amen? Maliwanag. Saan tayo nag-serve? Kay Lord Jesus Christ. Sabi pa ng 23, as to the Lord, and not unto men. Ang ating pag-render ng song dito, for the Lord. Ang ating offering for the Lord, yan, not unto men, not unto pastor, not unto anybody, but unto the Lord. See to it, everything is unto the Lord. Amen. Napakasarap, alam nyo, pag-right ang motive mo, kapatid, kunting accomplishment lang, happy ka na. Lord, salamat, may nagawa ko para sa iyo. No, talagang very fulfilling, mga kapatid, satisfying, nakashare ka ng gospel, ginamit ka ng Panginoong Diyos, may taong na-save, nabigyan mo ng assurance of salvation, may mga tao ka na-invite sa church, tapos na-sulwining dito, maybe hindi ikaw nag-sulwining, maybe somebody, pero ikaw ginamit, Lord, nakapunta dito, wow. Grabe, sobra pa yan sa naka-jackpot ka ng raffle promo doon sa KCC. Sobra pa yan doon sa ace na raffle nila, kapatid. Kaya eternal po yan. Kaya i-make sure natin, maybe naghatid ka, nagsundo ka ng bisita, pero happy ka, kahit naulanan ka, nabasa ka, nagutuman ka, pero for the Lord pa rin, mayroon kang reward. Why? Remember, for ye serve the Lord Christ. Notice that word. Hindi mo yan ginagawa para sa tao. Kaya kung gagawin mo yan para sa tao, pag hindi ka na-applause, hindi ka na-acknowledge, hindi ko na-recognize, ma-offend ka at manghina ka. Pero pag ginagawa mo yan kay Lord, kahit walang nakapansin sa'yo, pero alam mo deep in your heart na ginagawa mo para kay Lord, and someday may reward ka niyan. Amen. Hindi natin lahat ma-acknowledge sa pulpit. Pero ang real Christian na mature, mga kapatid, hindi ga-antay ng recognition. Wala ga-after ng applause ng men. Kasi alam niya, lahat yan for the glory of God. Siguro simple, mga token, ikaw yung ginagamit ng Panginoong Diyos, yung mga simpleng bagay, ginagamit tayo sa Panginoon. Mga kapatid, napakasarap po na meron tayong bahagi sa gawain ng Panginoon. Hello, amen? As to the Lord and not unto men. Alright, second thing,
5 ways of doing the Lord's work. Number 1, heartily. Heartily. Take note that word. Number 2, speedily. Speedily. Ezra 7:21. Ezra. Okay? Ezra. Saan ba yung Ezra? Alright, Ezra. Chapter 7. 7 verse number 21. 7 verse number 21. Okay. Ezra 7:21. Nakita ng Ezra, na-locate na? Saan ba yung Ezra, pastor ba? Baka sa New Testament kayo gahanap. Before Nehemiah. Before Nehemiah. Minsan pag sildam lang natin ginabasa, minsan nalilito yung iba. Saan ba yung Ezra? Okay, sige, let's read. Verse 21, ready go. And I, even I, Artaxerxes, the king, do make a decree to all the treasurers which are beyond the river, that whatsoever Ezra the priest, the scribe of the law of the God of heaven, shall require of you, it be done speedily. Notice the word, it be done speedily. Ang gawain ng Panginoong Diyos, hindi ito palatoy-latoy. Hindi ito pa mamaya na lang, or tsaka na lang, or kung di na ako busy, no. Anong ibig sabihin ng speedily? Ha? Speedily. Ha? That is equivalent sa hasten. There is urgency. Ha? Ano, Brad? Buong sikap, or it is done. Insigida ba? No? Hindi pwede nga. Bukas na lang, o tsaka na lang. No? Pag sinabing speedily, right there and there. Oh? Sabi doon sa king, sabi ni David, sabi niya doon sa isang priest, sabi niya nung nag-escape siya, sabi niya, meron ka bang ano diyan, espada? Meron ka bang espada? Kasi nag-escape siya, hinahabol siya ni King Saul. Okay? At sabi ng isang priest doon, meron ako dito, pero espada ito ni Goliath. Sabi niya, pwede ko yung gamitin because the king's business required haste. The king's business required haste. So ang gawain ng Panginoong Diyos, kapatid, hindi pwede ito. Wag nating ang ating mindset parang secular. Na tsaka na lang yan, parang pamatay oras ba? Hindi. Dapat ang gawain ng Panginoong Diyos, dapat double time tayo dito. Dapat ano tayo dito, ang ating oras, sabi ng iba, time is gold. Every opportunity, every chance, dapat i-take for advantage natin. Hello, amen? Kasi napakahalaga mga kapatid. Oh, take note the word, it shall require of you and it be done speedily. Speedily. Oh. Kahapon, the other day, may gipatay naman dyan, no? Sa atin. Chinatown. Parang pinasok pa, Brad. Diba? Tapos, parang may bata pang halos na damay. Oh, the other, yung engineer doon sa San Isidro. Grabe na ang Marvel. Dami ng mga taong pinapatay. Oh, wala nang takot ngayon. My point is, mga kapatid, every now and then, may mga taong namamatay. Kaya nga, ano natin ba? Sikapin natin na, bago man lang yung tao mamatay, mabigyan natin ng warning. Whether by street preaching, o by, tawag dito, gospel tracts, o home Bible study, mahabol natin yung kaluluwa. No? Masira natin ang gospel. Amen? Kaya kung may bisita tayo, grab the opportunity. Huwag nating hayaan na makalabas dito o makauwi na hindi natin nasira ng gospel. Oh. Dapat iano natin mga members, huwag ka nang mag-antay na sabihin pa ni Pastor, oh, Brad, sis, ikaw, na, kung alam mo na mag-sulwining at alam mong first time, automatic. Separate mo. Sharean mo ng gospel. Kadi mo alam kung babalik pa yan o hindi. Speedily. Speedily, mga kapatid. Alright? Sa gawain ng Panginoong Diyos, dapat, ano tayo?
Okay? Sabi ng Panginoong Diyos, Lord, gusto akong sumama. Gusto kong maging disciple mo, pero let me bury my dead. Sabi niya, no. Sabi ni Jesus Christ, let the dead bury their dead. Okay? Gusto ng Panginoong Diyos na kung gusto kang sumunod at magpagamit sa Kanya, right there and there, wala ka ng excuses. Willing kang i-deny ang self mo, willing kang i-give up ang comfort mo para sa Panginoon at sa Kanyang gawain. Amen. Speedily. Di pwede. Kaya dito sa Lord's work, mga kapatid, okay, kailangan natin ang mga tao na merong willingness. Not only heartily, pangalawa, speedily. Look at verse 23. The same chapter, look at verse 23. And whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be diligently done for the house of the God of heaven. For why should there be wrath against the realm of the king and his sons? Verse number 21, it must be done diligently. Speedily. Verse 23, or third one, is that diligently. Notice the word diligently. Whatsoever is commanded by the God of heaven, let be diligently done for the house of God. Take note the word diligently. Anong diligently, Brad? Members, ano pong ibig sabihin diligent? Industrious? Masipag? Masinsinan? From the word diligent? Okay? That means, ang gawain ng Panginoong Diyos, di lamang nag-require ng heartily, not only nag-require ng speedily, but also diligent. Okay? Diligent. That means tuloy-tuloy. May kasipagan. Ang paggawa mo may puso. Nandun. Nandun yung passion. Okay? Kahit mahirap, pero ginagawa mo. Alright? Diligent. Kakalungkot lang minsan, pag secular, pag sa labas na trabaho, pag sa mundo, diligent. Pero sa Panginoong Diyos, haphazard ang ating pag-treat. Haphazard ang ating pagtrabaho. Pwede na yan. Okay na yan. Pero ginagalingan natin pag secular. Kasi may boss tayo, baka makatanggap tayo ng award or ma-promote tayo. Hindi dapat baliktarin natin. Dapat kung meron mang gawain na dapat diligent tayo, that is the Lord's work. Kasi special work yan. Supernatural work. Godly work. Heavenly work. At meron pong reward. Amen. Diligent. Require ni Lord sa atin, diligent. Ibig sabihin, serious na pagtrabaho. Yung ang puso mo nandun sa tinatrabaho mo. Hindi yung haphazard ba? Anong ibig sabihin haphazard? Hindi quality ba? Hindi pulido. Para ba nagplansa ka? Pagtingin mo, okay na yan. May linya pa konti, pwede na yan. Yun ang tinatawag haphazard. Pero pag sinabi mong diligent, mga kapatid, tinatsagaan mo. Gi-make sure mo talagang maganda, pulido ang resulta. Amen. Hello, amen? Kaya dapat, kahit sa song offering, dapat nandun yung puso, nandun yung passion, amen? May joy ka, nag-enjoy ka. At ginagawa mo ito para sa Panginoong Diyos. Amen. Praise the Lord. Dito, captive sila mga kapatid. Naging captive sila sa ibang kingdom. And praise God, during the time of Nehemiah and Ezra, gi-allow sila ni King Artaxerxes makabalik sa kanilang bayan sa promised land o sa Israel. Ganun na lamang sila ka-happy itong mga captive, itong mga remnant. Kasi galing sila ng captive. Kaya pagbalik nila sa Israel, mga kapatid, nag-worship sila sa Panginoong Diyos. At ito po yung instruction sa kanila. Diligently. What else ating makita? 5 ways of doing the Lord's work. Number 1, heartily. Number 2, speedily. Thirdly, diligently. And the fourth one, 2 Chronicles 34:12. 2 Chronicles 34. Look at verse number 12.
2 Chronicles 34. Chapter 34. Look at verse number 12. Verse 12, 34, verse 12. Shall we read, please? Verse 12, go. And the men did the work faithfully, and the overseers of them were Jahath and Obadiah, the Levites of the sons of Merari, and Zechariah and Meshulam of the sons of the Kohathites, to set it forward, and other of the Levites, all that could skill of instruments of music. Now, ito po ay patungkol po sa kanilang tabernacle, sa kanilang worship. So, merong mga tao nakatas, naka-assign, ito yung gagawin mo, dito kayo, dito kayo. Ito yung, kumbaga sa atin pa, ministry ninyo. At may mga ilang tao na naka-assign dito. At ang kanilang instruction sa kanila, sabi dito sa verse number 12, and the men did the work. Okay, paano i-describe? Anong klaseng work? Faithfully. Amen? Faithfully. Gawin nila yung trabaho faithfully. Masinsinan. May katapatan. Pag sinabing faithful, sincere. Honest. Okay? Amen? Serious. Yun ang ibig sabihin. Pag sinabi mong faithful, mga kapatid, rain or shine, andyan. Pag sinabing faithful, walang mahirap sa kanya. Sinisikap niya. That is the word faithful. Hindi niya inaayawan. Tinatanggap niya yung challenge at ginagawa niya para sa Panginoon. At sabi dito, Brad, mga skilled talaga. All that could skill of instruments of music. Kaya sana, dapat ang mag-play dito ng dapat hindi lang, mag-play ka lang kasi Thanksgiving. Mag-play ka lang dahil church anniversary. Mag-play ka lang for special occasion. Hindi dapat ganun. Dapat all the time. Ang faithful, regardless kung may Thanksgiving o wala. Regardless kung may event o wala. Ipapagamit mo yung knowledge mo, yung talent mo para sa Panginoon. That is the word faithful. Amen. Faithfully. I-pray natin sana this coming 2024. Amen? Lord, i-pray. Pray natin na sana po, anuman na task o anumang area tayo gamitin ng Panginoong Diyos, sana po, magawa natin ito faithfully. Magawa natin ito faithfully. Mga men, sa ating visitation, Brad, amen? Hindi lang dapat ilan lang. Dapat maging faithful tayo sa ating visitation. Gusto natin madagdagan ang mga men. Tingnan nyo. Outnumbered tayo lagi sa mga babae. Oh. Kaya double time natin. Mag-pray ka dyan, men, Brad, na meron kang katabi sa hindi na bisita mo. I-pray mo ngayon. Oh, tonight, Lord, sa 2024, kung wala akong nadala sa 2023, gayong 2024, gamitin niyo ako na may madagdag na men. Hello, amen? Kahit sa ang area, Brad, kulang talagang lalaki. Punta ako doon nag-preach ako doon sa upper ako, puro babae. Oo. Oh, kaya, tuduhan natin. Sana po, madagdagan nating mga men. Amen? Faithfully. And then, of course, lastly, mga kapatid, Daniel. Look at Daniel. Daniel chapter 6. 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 Let's go to verse 16. Daniel chapter 6, verse 16. Ready, go.
Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. Fifth and last, 5 ways of doing the Lord's work: heartily, speedily, diligently, faithfully, and last, continually. Amen? This is the time na kung saan gi-apprehend, gidakip na po si Daniel. As we all know, alam niyo yung story? Pinagbawal ang mag-pray sa kanyang God, except sa God doon sa Babylon. Pero si Daniel, instead matakot siya, mag-stop sa kanyang pag-pray, binuksan niya yung bintana pag-uwi niya sa bahay, and then he knelt down 3 times a day, a 4 time kanyang ritual, kanyang routine, mga kapatid, and he knelt down and he prayed facing sa Jerusalem. Nakita siya ng kanyang mga kalaban, ang kanyang gaupos sa kanya, hanapan siya ng butas, gidakip siya, and then gi-interrogate siya. Daniel, totoo ba na ikaw ay nag-pray, tapos alam mong bawal ito? Meron na tayong decree na bawal ang mag-pray except sa God dito. Wala akong magawa, sabi ng king, mga kapatid. I think si Darius. But meron tayong penalty. Itapon doon sa lions den. At sabi, bago tinapon si Daniel, I hope and pray na yung God mo, na pinagsilbihan mo continually. Ginamit the word bad. Continually. Kasi nakita ni Darius ang sincerity ni Daniel sa pag-serve sa Panginoon. Hindi lang first time, hindi lang second time. Na-notice mismo ng king na grabe, serious si Daniel sa pag-serve sa kanyang Panginoon. Despite na may threat sa kanya, kaya ginamit ni Darius ang word continually. Kasi ang pag-serve ni Daniel, mga kapatid, hindi off and on, kundi continuous. That's why he used the word, may your God who serve continually may deliver thee. Wow. Na-notice ng unbeliever ba? Paano nag-serve si Daniel sa kanyang Panginoon? Wow. Sana ang ating pag-serve kay Lord, mga kapatid, like Daniel, consistent ba? Hindi yung once a month ka lang makita sa simbahan. Magulang ka lang sa mga kibiil, kasal, binyag, lubong. Magpamimbro tayo. Huwag tayo. Old ways na yan. Practice na yan ng mga unsaved. Saved ka na ngayon. Child of God ka na. Pag namatay ka, langit ka na. Therefore, dapat ang pag-serve mo, palangit din ang service mo. Dapat mag-correspond doon sa title mo nga Son of God. Heaven bound, pero service mo. Wow. Well, I understand siguro kung talagang sakitin ka na. Pero kung, ay kapatid, unahin mo pagligo, unahin mo pagtinda, I don't think so. Amen? Ilan na lang ang remaining Sundays, absinan mo pa. 24 ngayon, next Sunday, 31 na Sunday na, 2024 na. Hello, amen? Dapat daginuton mo ba ang term? Idaginot mo ba si puton mo kung sa... Nakiintindihan na ita? Amen. Damo ka na absent kining remaining na lang nga Sundays, absinan mo. Mahuya tas Ginoo. Tapos, Lord, i-prosper ako sa 2024, Lord, be. Amo ni Lord, ginapangayo ko. Abi, Lord, tani, ihatag mo na. Sila sa Ginoo, ay kakuyapi. Ha? Kapangayo ka, performance mo, lawlaw. Mahuya tas Ginoo. Migo pa ta? Yeah. Continually. Si ibig sabihin, tuloy-tuloy. January 1, tani, halin January 1, hasta December 31, kanami, kunara ka. Sunday after Sunday, month after month, year after year. Wow. Masabi mo, Lord, salamat, the perfect of 2023. Ilang Sundays? 52? I think so. 52 Sundays, 1 year. Pero may mga membro, bisan katunga, wala katunga. Mas laban absent kaysa. Ang masaklap, mabuti sana kung related mula sa Ginoo ang pag-absent. Pero kung naligo dagat, nagkanto, ay nako, Maria. Hello? Continually. Wow, I like that word. Amen. And you know what, mga kapatid, wala na bigo po. Hindi binigo ng Panginoon si Daniel. Oh, because he is consistent.
He is prayerful. Regardless na meron ng plot, meron ng death threat sa kanya na itatapon. And you know what? Wala pang tao nag-survive, nagitapon sa lions din na nag-survive. Lahat kinain. But you know what? Because Daniel is faithful. He served the Lord consistently. Look at mga kapatid. If you're reading the Bible, alam mo anong istorya? Sila sa Bible, kahit gas-gas, wala kay Daniel. Pati ang king na bothered, sabi ng Bible, he went home, hindi siya nakatulog, pinatawag niya yung mga musician para musikan siya para makatulog. But sabi ng Bible, di siya nakatulog. Whole night di nakatulog. Ang king sa kakaisip kay Daniel, ano na kaya nangyari kay Daniel? Kasi alam ni King Darius na righteous itong si Daniel. Alam niya walang kasalanan ito. Sincere ito sa trabaho niya. Pero wala siya magawa, kaya napirmahan niya na yung decree. Pero alam niya, right sa kanyang puso, kapatid, na hindi guilty si Daniel. Matino ito na trabahante niya. And that's why early in the morning, the Bible says, pumunta siya, Daniel, is your God, are you alive? Ang Diyos mo pinaglingkuran, tinulungan ka ba niya? Gideliver ka ba niya? Oh my King, yes. Because he shut up the mouth of the lion. Wow. Imagine mo. Kabalota pag layo, di ba, National Geographic? Very hunter talaga, iba. King of the jungle talaga ang lion. Walang tatalo sa lion. At once na talaga na ano niya, parang pitbull yan ba? Once na ano niya, kahit mga bull, kahit mga buffalo, mga wildebeest, mga kapatid, pag lion mag-atake, talagang nakalak na yan. Grabe na sila ano. But you know what? During the time, this is God's intervention. Na even gas-gas, walang nangyari kay Daniel. Yes, my King, I'm alive. Glory to God. Pinakuha siya, tapos yung nag-accuse sa kanya, ang gipuli. Gibulos, mga kapatid, basahin mo. At sabi ng Bible, ginahulog pa lang, ang leon. Ganun na. Grabe na ka-excited ang ginahulog pa lang, siguro tiil pa. Hamakon mo na. Grabe ka, ano? Basahin mo ang Bible. Ano mo mga kapatid? Why? Kaya nakita ng Panginoong Diyos ang puso ni Daniel. He is very sincere sa kanyang paglilingkod. Hindi siya nahiya, alam ang pagiging Christian. Hindi siya natakot. Ipakilala ang kanyang Diyos, kapatid. Kahit ikamatay pa niya, di bali sa kanya. Because he knew that his God is faithful to him and able to deliver him. Di ba may kanta sa bata? Si Daniel way kahadlok sa kuiba sang leon. Nagampo siya kanunay, gitubag siya dayon. Sayo sa kabuntagon ang hari miingon, Daniel hain ka, ni ako malipayon. Amen? Wow. Si Daniel wa dahadlok kay plastic ang leon. Mali! Anong plastic ang leon? Pataka ka lang. Real yun, hindi plastic. Ayusin nyo mga teacher ha, baka yun yung masagap ng mga bata. Amen? He served the Lord. Wow. What a blessing. Amen? Huh? Sana mga kapatid, continue tayo. Continue this year 2024. Kung nag-fail tayo 23, let's continue 24. It's not too late pa. Let's read our Bible continually. Let's pray to God continually. Let's win more souls continually. Let's give more for God, for missions continually. Let's bring more people continually. I-anticipate natin ang 2024. Amen? Mga kapatid, ang sikreto, continually. Wow. Unbeliever yan ang nag-declare, ha? Unbeliever yan, mga kapatid. Verse 16, ating makita. Verse 16, Then the king commanded, and they brought Daniel, and cast him into the den of lions. Now the king spake, and said unto Daniel, Thy God, whom, take note of the word, thou servest, ang Diyos na inyong pinaglilingkuran, patuloy mo pinaglilingkuran, service continually, He will deliver thee. Oh.
Alam mismo mga kapatid, ng king. Look at verse number 24. And the king commanded. Alright? Alright? O dito, basahin natin. Verse number 20. And when the king, he came to the den, he cried with a lamentable. Hindi nakatulog dito. Verse number 18. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him. And his sleep went from him. Di siya nakatulog. Then the king arose very early in the morning and went and haste. Nagmamadali siya. And the den of lions, 20. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. The king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, ayan naman ang word, continually, able to deliver thee from the lions? 21, then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angel, and hath shut the lion's mouth, that they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me. And also before thee, O king, have I done no hurt. Wow, gisarado ang bakba sang leon because of the angel. Verse 23, then was the king exceedingly glad, tuwang-tuwa. Mga kapatid, di ba yung iba, happy sila pag ang kanilang pinarusahan namatay, pero ito opposite. Mga kapatid, nalungkot yung king, tapos nung nalaman niya na walang nangyari kay Daniel, happy siya. Then was the king exceedingly glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. Pinaalis siya, kinuha siya sa lions den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt, take note, no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. Wow. 24, and the king commanded. So kinuha na siya. 24, and the king commanded, and they brought those men, yung nag-accuse sa kanya, which had accused Daniel, yung mga inggitero, and they cast them into the dens of the lions, them and their children. Wow, kawawa. Pati pa yung mga anak nila na walang kamuwang-muwang, nadamay pa sa kanilang mga inaasal. Their children and their wives, pati mga asawa. And the lions had the mastery of them, and break all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den. Wow, kita mo? Why pa nagtupa? Break in pieces. Imagine mo ba? Grabe. No? Then the King Darius wrote unto all people, nations, languages that dwelt in all the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree, that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. Alright, mga kapatid. So tingnan nyo po. Kahit dahil nag-stand si David, si Daniel, gi-reverse ang decree, na mula ngayon, wala nang ibang kilalanin na Diyos sa ating bayan, sa ating bansa, kundi ang Diyos ni Daniel. Wow. Amen? Bakit? Nag-stand siya. Di siya natakot kahit nasa foreign land siya. Take note, foreigner doon. Stranger si Daniel. Hindi niya ito lugar, Brad. Nasa ibang bansa po siya. Pero tingnan niyo, Brad. Kasi nag-stand up siya. He speak for truth. Amen? Gi-deliver siya ng Panginoon. Kapatid, pag tayo mag-serve lang sa Kanya continually, I believe the favor of God is upon us. Amen? This 2024, I hope and pray, we will serve more. Amen? We serve the Lord continually. Until when? Until the Lord comes. Amen? 5 ways of doing the Lord's work. Heartily. Number 2, speedily. Amen? Thirdly, diligently. Fourth, faithfully. And of course, continually. Continually. I hope and pray whatever happens, mga kapatid, serve the Lord. Amen? Serve the Lord. Lingkod tayo sa Kanya. Ano man, wala tayong ibang dahilan ba para mag-atras pa. Serve the Lord. Whatever happens sa ating business, whatever happen, alam ni Lord. Patuloy lang, mag-serve lang tayo, and we can expect the favor of God. And this is the kind of motive na gusto ng Lord sa ating buhay, mga kapatid. Everybody standing, tayo po'y manalangin. Let us all stand. Father God in heaven, salamat po for these 5
things, Lord, na aming narinig, natanggap ngayong hapon, Panginoong Diyos, patungkol po of doing the Lord's work. And help us, O God, na sana po by your grace, anumang ginagawa namin, it should be from the heart. Whatsoever you do it for the Lord, unto the Lord. Do it heartily, as unto the Lord and not unto men. Lord, sometimes madali kaming matempt na aming ginagawa, gusto naming i-please ang tao. But Lord, please, check our hearts. Check our motives. Na hindi namin ganun, Lord. Hindi kami gumagawa ng something to impress people. Ang aming ginagawa, Lord, is to please God, to impress God, because He is our Master. He is the Lord na deserve ng aming best, Panginoong Diyos. Kaya I pray for all the members na, Lord, alisin niyo po sa amin anumang mga murmuring or whatever, mga negative, mga critical spirits sa aming puso. At palitan niyo, Panginoong Diyos, ng willing heart, submissive heart, Panginoon. And also, Lord, salamat po, nag-remind niyo kami na dapat ang gawain ng Panginoong Diyos, dapat it takes urgency. Lord, people are dying. Dapat dalhin namin ang gospel sa mga tao, Lord, to the regions beyond. Mga kapurok namin, to some areas, mga bata, magturo kami, mag-double time kami. Lord, tomorrow night, meron akong funeral service, aming kapitbahay na matay. Sana gamitin niyo itong venue, gamitin niyo itong opportunity. Although alliance sila, Panginoong Diyos, but I hope and pray, maintindihan nila ang true gospel, ang proper gospel, ang true salvation, Panginoon. O God, lahat kami, Panginoong Diyos, kung may mga opportunity man, saan mang dako, Panginoon, mga relatives namin, sana po ma-reach out namin sila. Masira namin ang gospel. Sa iba, Lord, may mga reunion maybe sa mga coming days and weeks sa mga members. Sana i-take advantage nilang opportunity na makashare sila ng gospel sa kanilang mga loved ones. Lord, ang buhay namin short lang. Di namin alam, next time, makasama pa namin sila. Kaya Lord, sana i-take advantage namin ng opportunity. This is the right time, Panginoon, na makashare kami ng gospel sa kanila. Maraming salamat. And of course, help us, Lord, na dapat ang aming service, it should be not on and off. Instead, it should be continuous. Tuloy-tuloy, until you come, until the rapture will come, until you take us to heaven. Dapat ganun ang aming paglilingkod, Panginoon. Marami pong salamat, and I pray, Lord, ano pang na-accomplish namin sa 2023, sana ma-improve pa namin, sana ma-develop namin, sana mahigitan pa namin, Panginoon, ang aming effort sa 2024. Maraming salamat po. As you bow your head and close your eyes, Christians, it's opportunity once again makalapit tayo sa Kanya. Maybe hindi natin na-check ang ating puso, paano natin ang paggawa natin sa gawain ng Panginoong Diyos. But thank the Lord, na-remind tayo ngayong hapon na whatsoever you do it heartily, not unto God, but unto God, unto God and not unto men. Mga kapatid, let's pray to God na sana ang ating ginagawa continually for the Lord, faithfully for the Lord, diligently for the Lord. Well, the altar is open. Why don't you come and pray and kneel down to God? Lord, please help me. Na kahit may edad na ako, may karamdaman ako, bigyan niyo pa ako ng enough strength, Lord, na sana po magampanan, kahit may senior na ako, na sana magamit pa ako, Panginoon, para po sa inyong gawain. Makapag-serve pa ako, may mga apo ako, may mga loved ones ako. Gusto ko sila, Lord, madala dito sa church. Is that your prayer? Amen. Why don't you come and pray to God? Big on the Lord. God is gracious. God is merciful, mga kapatid. Amen. Kaya niyang tugunan ating kahilingan. Let's serve the Lord continually. Amen. Let's pray to God. Sana makapagpatuloy tayo. Buong pamilya, maglingkod ka. Husband, wife, mga anak. Buo tayong maglilingkod sa Panginoon. Amen.
Our glorious and eternal God, thank you, Lord, this afternoon sa privilege po, Father, na makalapit kami sa altar once again. Ma-rededicate, ma-recommit namin aming mga sarili. We know, Lord, it's not yet enough ang aming naibigay sa iyo. It's not yet full, Panginoon. And that is why, Lord, we pray, please give us your grace and mercy na, Lord, sana po mahigitan pa namin ang aming na-performance this year. Help us na, Lord, we can do more for God. We can give more, we can pray more, we can win more souls, we can disciple more souls, Panginoon. We can baptize more souls, Lord, this year 2024, kung di pa kayo magbalik, Panginoon. Gamitin yung bawat isa. Sana po lahat kami magtrabaho. We will work together. We will support each other. Lord, gagawa kami ng lahat. Bawat young people, bawat nanay, bawat tatay, lahat kami magtulungan. Lord, for the cause of Christ and for the sake of the gospel, maging soul winner pa kami, Panginoon. Makadala pa kami, Lord, ng marami pang mga kaluluwa sa inyong paanan. Gamitin niyo kaming bawat isa. Alisin niyo ang takot sa aming mga puso. Help us, Lord, na maging bold in soul winning. Panginoon, huwag kaming matakot, huwag kaming magpa-intimidate sa itsura ng tao. Instead, dapat, Lord, mayroon kaming desire and willingness. Thank you, Father God. Thank you this afternoon na muli po ma-feed kami with encouragement and exhortation from your word. And as we go on, Lord, we continue to pray also for the peace of Israel, the peace of Jerusalem, Lord, na sana po finally, wala na po sanang gira. Sana matapos na po ang gira doon. Magkaroon na po, Lord, ng peace, kapayapaan, Panginoong Diyos, ang bansang Israel. And we pray for our country, we pray for our government, we pray, Lord, and we pray sana po sa mga remaining days and weeks for this year 2024. Sana maging intact kami. Ilayo niyo kami sa mga disgrasya. Lord, na sana walang maputukan sa amin, walang mga sakuna ang mag-travel. Lord, this week, ingatan niyo po ang mga activity namin this week. Pangunahan niyo, Lord, bigyan niyo po success ang Thanksgiving sa Kimato, ang wedding ceremony, Lord, wedding event doon sa Jensen this coming Thursday. Bigyan niyo po ako wisdom sa pag-solemnize and sana maging meaningful ito at sana, Lord, masingit ko po ang gospel during this event, Panginoon. Thank you once again and we pray na, Lord, sana po ang mga members na wala ngayon, makita namin sila sa aming last and final Sunday sa 31, Panginoong Diyos. Huwag niyong hayaan na, Lord, maunahan kami or madala kami sa mga earthly na mga festivities, Panginoon. And this is the best time na ma-explain namin, Lord, ang proper meaning po ng Christmas. Again, thank you. And bless also, Lord, the second part of our service this afternoon, which is our Lord's Supper. Thank you, and all glory, honor, and thanksgiving, even for those who came forward. Bless them, bless their heart, bless their prayers, O God, and commitment to you this afternoon. In Christ's name I pray. Amen and amen. Praise the